si Noah and his family, mga kapatid, no, ay matutuwid sila. Mababait sila. At dahil doon, kung papasinin po natin, mga kapatid, no, nag-alay sila sa Diyos ng espesyal na alay. At ito po ay naging mabangong samyo sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nakasabi ang Panginoon, hindi ko na muling gugunawin pa. So pwede palang mangyari, mga kapatid, na kung yung mga tao ay tapat na maglingkod sa Diyos at yung kanilang paglilingkod sa Panginoon, yung kanilang alay, mga kapatid, ito po ay nagsilbing mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Na kung tayo po ay may ganun uri ng pananampalataya at pagsunod sa Panginoon at alay sa Diyos, ay alam nyo, mga kapatid, ito po ay isa sa napakagandang mensahe ng Panginoon. Alam naman natin na ang salvation, ito po ay grace of God. See? So, pagkatapos ng grace ng Panginoon sa atin, niligtas tayo ng Panginoon doon sa grace. Ito po ay free na ibinigay ng Panginoon. Kasi grace nga eh. Walang anumang kabayaran. But, pagtapos natin, mapatid na iniligtas ng Diyos, ano yung gagawin natin? Nagpuri siya, nagsimba siya, nag-alay siya, mga kapatid. So kaya yung pagsimba nyo, yung pag-attend nyo ng Bible study, yung pag-alay ninyo sa Panginoon, yung mga offering or something, mga kapatid, o anumang bahagi yan, hallelujah, ay ang lahat ng yan ay bahagi ng pagsamba natin sa Diyos. Na hindi po yun nasasayang. Lalo na kung ginawa natin ito na nagsilbing mabangon samyo sa Panginoon. Napansin nyo ba na dinosaur ang inalay ni Noah? Hindi. Ibon lang ang inalay niya, mga kapatid. Sa Panginoon. Pero dahil sa magandang desire, dahil sa matuwid na tao, mga kapatid, nag-alay siya sa Panginoon, ito yung nagsilbing mabango sa pangamoy ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sa pong napagandang bagay, as a Christian, no, na makuha natin, mahook natin ang puso ng ating Panginoon, mga kapatid. Sa panahon na tayo po ay nag-aalay sa Diyos. Kasi yung salvation na naranasan ni Noah, it's a blessing for her family, mga kapatid. Praise God. It's a blessing. Ginawa niya yung trabaho niya, mga kapatid. Ilang taon ba si Noah na gumawa ng arka? Bahagi ng kanyang salvation. Diba? Sinunod niya yun. Trinabaho niya, mga kapatid. Nakinig siya sa turo ng ating Panginoon sa kanya. See? And how many years? Pero hindi siya nagsawa na gawin yun. At dahil doon, mga kapatid, sa mga sakripisyo niya, at pagsunod niya sa Panginoon, naligtas siya buong pamilya niya, mga kapatid. Ito po ang reality ng buhay natin sa paglilingkod sa Diyos. Minsan, alisan po tayo ng kasiyahan o kagalakan sa puso natin sa paglilingkod sa Panginoon. At the end of the day, kapag hindi ka na masaya, yan ang dahilan kung bakit ayaw mo na patuloy. Ayaw mo nang gumawa sa gawain ng Panginoon. Ayaw mo na sa mga fellowship. Bakit? Kasi hindi ka na masaya. Kaya isa po sa paalala sa bawat isa sa atin, maging aware po tayo. Kung hindi ka na masaya sa pakiramdam mo sa paglilingkod sa Panginoon, ano sabi ng Bible? Rejoice in the Lord. Again, I say, rejoice. Ibig sabihin, that is our choice. Kung gagawin natin maging masaya, nasa sayo yan. Kaya ito masasabi ko, enjoy with the presence of God.